Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang niloloob ng aklat na to ay patungkol sa salita ng Diyos para linangin ang buhay espiritual ng bawat tao at patungkol din sa politika. May politikang kasama tong aklat na to. Honestly, narito ang pangalan din ng Tatay Digong. At sa araw na to, ang topic ko ay Armageddon. Sarah's impeachment is the beginning of spiritual revolution. Pag sinabing spiritual revolution, labanan na to ng espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. At nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi ni Jesus na templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. At kilala ng Espiritu Santo kung sino yung mga tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, na umiibig sa katotohanan. At alam din ng Espiritu Santo kung sino yung mga nasa panig ng demonyong si Satanas, na silang mga traidor, mga Judas, na silang mga ganid sa posisyon na naghahari-harian sa ating gobyerno. Pero bago ang lahat, gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan sa mga aral ni Jesus at sa kung ano ba talaga ang gusto ng Panginoon. Si Jesus, hindi sa tao lang, ipinanganak sa sinapupunan ni Birheng Maria. Dahil ang katawan niya, templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay ang siyang amang espiritual na lumukob kay Birheng Maria, na siyang amang espiritual ni Jesus, na parating kasama ni Jesus. Si Jesus hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Kaya sinabi ni Jesus, honor God with your body. Which is nasasaad yan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. By the way, ang niloloob nga pala ng aklat na to ay patungkol halos lahat sa Biblia at may konting patungkol sa politika. At nasasaad sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Sinabi ito ni Jesus, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received by God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Kung pagninilay-nilayan yung mabuti, ang sinabi ni Jesus na templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, makikita nyo ang katotohanan na kaya tayo nabubuhay at umiira dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. Ito sinabi rin to ni Jesus. There is power once the Holy Spirit comes upon you. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. At sa Biblia, nasasaad din na sinabi ni Jesus na I will never leave you like an orphan. I will leave you the Holy Spirit as your helper. That will be your advocate. And He will remind you all the teachings that I have told you. So yung lahat ng mga salita ni Jesus, kapag tinanggap mo sa puso mo na templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan, ang Espiritu Santo na nasa katawan mo na siyang Diyos na lumalang sa iyo na may pag-aari ng iyong buhay, ng iyong katawan at kaluluwa, ang magsasalita. Para makilala mo kung sino ka ba at bakit ka umiiral dito sa mundo. Ang katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang lumalang sa tao, lalaki at babae. At wala tayong itatago sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng katotohanan. Siya ang lumalang sa ating mga tao, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ito ni Jesus, kung anong magaganap sa huling panahon. Magkakaroon ng gera ang mga bawat nasyon, which is nangyari na yan kahit nung panahon pa na tayo ay sinakop ng mga Espanyol. Naglaban
ang mga tao sa atin laban sa mga Espanyol. Ang mga tao sa atin nakipaglaban din sa mga Amerikano. Noong World War I, naglaban din ang mga Amerikano at mga Hapon na ginamit yung ating bansa na siyang battlefield ng Amerika at ng Japan. Honestly, yung sinabi ni Jesus kung anong magaganap sa huling panahon, matagal nang nangyayari, panahon pa man ni Abraham. Naglalaban-laban na ang mga bawat lugar sa parte ng Middle East at ng Israel. Ang ating bansa, gusto ko lang ibahagi sa inyong katotohanan, ay ang lupang hinirang ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Ang ating bansa, ang katotohanan, kaya gustong ibalik ni dating late President Ferdinand Marcos, which is sinabi ito ni Tatay Digong, na tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos Sr., yung namatay ng matanda, na dapat nang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga nasyon na nanakop sa atin. Honestly, yung mga nasyon na nanakop sa atin, sila yung mga kampo ng kadiliman. Honestly, sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bula ang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Ang Panginoon ipinagbabawal niya na sumamba ka sa rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Dahil ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan, na hindi natin nakikita ng mata, ay ang siyang Diyos na lumalang sa atin na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Kaya sinabi ni Jesus na may kasalanan na may kapatawaran, pero hindi yung lapastanganin mo ang Espiritu Santo. Kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang Diyos na lumalang sa atin. Kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Ang mga paring Romano Katoliko, hindi sila mga banal, mga bula ang propeta sila. At sinabi rin ito ni Jesus, huwag niyong tatawagin ng sino mang tao dito sa lupa na inyong ama sapagkat iisa lang ang inyong ama at iyon ay ang amang nasa langit. Ang ibig ipahiwatig dito ni Jesus, huwag niyong tatawagin ng sino mang tao dito sa lupa na inyong amang espiritual. Naliisa lang naman ang Espiritu na Ama na nagsugo kay Jesus. At iyon ay ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus, na nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan, ay ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual sa langit na nagsugo kay Jesus. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan na dito sa ating mundo ay Armageddon. Labanang espiritual. Espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. Honestly, sa aklat na to, naririto yung pangalan ni Tatay Digong. Isa siya sa spiritual warrior at chosen one by the Holy Spirit. Dahil yung katawan ni Tatay Digong, templo yun ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magbahagi ng Ebanghelyo sa buong mundo, para magbahagi din ng katotohanan. Na ipahayag sa buong mundo na tangi ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan, ang totoong Diyos na lumalang sa ating mga tao, sa lalaki at babae. Ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang presensya ng Espiritu Santo. Hindi ang mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na dinala ng mga Espanyol. Honestly, ang relihiyong Romano Katoliko ay dinala ni Ferdinand Magellan, na isang Portuguese navigator na utusan ng hari ng Espanya. At ang Espiritu Santo rin na nananahan sa aking katawan ang nagpapahayag sa inyo ng katotohanan na ang ating bansa ay ang kanyang lupang hinirang. Namuhay sa kadiliman dahil sinakop tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. At ang pangalang Maharlika, honestly, binurayan ng mga Espanyol at pinalitan nila ng pangalang Pilipinas na nagmula sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Sa banal na kasulatan, pinagbabawal din ng Panginoon ang ariin mo ang di mo pag-aari. Yung ating lupa na pag-aari ng banal na spirito, pag-aari ng mga tao sa ating bansa, kasi ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas, ay inari
at inangkin ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. At si Philip II, yung hari ng Espanya, protector yun ng mga Roman Catholic leaders. Kaya, nasakop ang ating bansa ng mga bulaang propeta ng relihiyon ng Romano Katoliko. Namuhay sa kadiliman ng ating mga tao sa ating bansa, ang ating mga bayani, ay nakipaglaban sa mga Espanyol dahil nga yung mga Espanyol ay silang mga kampo ng kadiliman sa history ng ating kasaysayan ng ating bansa. Sinakop din tayo ng mga Amerikano pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol dahil yung ating lupa ipinagbenta ng mga Espanyol sa mga Amerikano. Alam to ni Tatay Digong kasi may kasulatan yan, may alam yan patungkol sa sinasabi ni Tatay Digong na Treaty of Paris. Na napakasunduan sa Paris na ang mga Amerikano ang magmamay-ari ng ating lupa kung kaya ipinagbenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano. Yan yung kasaysayan na gusto ko lang maliwanagan ng tao sa ating bansa kung bakit ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ko, na nasa katawan ni Jesus, ay ang espiritu ng katotohanan, espiritu ng liwanag, at espiritu ng buhay. Siya yung nagbibigay ng buhay, liwanag sa ating mga tao. Kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Ang ating bansa, dahil sinakop ng mga Espanyol, pinilit ng mga Espanyol na sumamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan, ang puso ng mga tao ay nalayo sa Espiritu Santo na nasa ating katawan. Dahil tinawag ako ng Espiritu Santo, ang misyon ko naman ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao sa ating bansa na magsisi na kayo at magbalik loob sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng inyong buhay. Para kung sakaling lumisan man kayo dito sa lupa at bumalik ng inyong kaluluwa sa Espiritu para marap sa paghuhukom ng Diyos, maging handa ang inyong kaluluwa at kilalanin kayo ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Jesus sa Espiritu. Dahil ang kinikilala niyong inyong amang espiritual ay ang Espiritu Santo na nanahan sa inyong katawan. Na siyang ating Diyos na gumigising sa atin sa araw-araw na nagbibigay ng buhay sa atin. Sa paglipas ng mahabang panahon, ang politika sa ating bansa ay naging magulo, gawa nga ng ang Roman Catholic leaders at American leaders ay silang mga manipulator at dictator na pakialamero sa ating politika. Sa aklat na to, naririto rin yung pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos na ipinahayag ko rin na isang mabuting pangulo. Dahil si dating late President Ferdinand Marcos, hindi yan nagpapadikta kanino man sa kanyang pamumuno. Kasi ang mission niya, maglingkod sa tao at maglingkod sa Diyos. Kasi yung panata niya sa Diyos ay talagang kanyang ginampanan. Na hanguin sa kahirapan ang pamumuhay ng mga tao. Pero dahil si dating late President Ferdinand Marcos ay hindi nagpapadikta sa mga Amerikano at sa Roman Catholic, napagkaisan siya na mga Roman Catholic leaders at American leaders sa tulong ni Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos na suportahan, na pabagsakin ang administrasyon ni dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, si Juan Ponce Enrile at si Fidel Valdez Ramos ang siyang dalawang ahas, na malaking ahas, na ipinahayag ko rin dito sa aklat na to. Na silang mga corrupt leaders sa ating bansa. At itong aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig din ng mundo. Honestly, ang politika sa ating bansa, nung naging si Tatay Digong na ang Pangulo, medyo naging okay ang pamumuhay at ang maraming mga tao, ang nagkaroon muli ng pag-asa. Nakita nila na ang Pangulo ay may pagpapahalaga at pagmamahal sa kanyang kapwa. Dahil si Tatay Digong, isa siya lang siyang simpleng tao, hindi siya ganit sa posisyon, hindi siya ganit sa material na bagay, hindi siya ganit sa kayamanan. Dahil alam niya na traveler lang siya dito sa mundo. At hindi yung mga karangyaan na meron ka dito sa mundo ang
saya sa iyo, kundi yung maging totoo ka lang sa iyong sarili at higit sa lahat, maging totoo ka sa Diyos, sa Espiritu Santo na nananahan sa iyong katawan. Ang katawan ni Tatay Digong, templo ng Espiritu Santo. At sinabi nga ng Panginoon, "Be still and know that I'm your God." Kahit anong pag-atake ng mga kalaban ni Tatay Digong para wasakin ang kanyang pangalan at hilahin pababa, hindi nila kayang sirain sapagkat si Tatay Digong ay nililiwanagan at ginagabayan ng Espiritu Santo na nananahan sa kanyang katawan. Si Tatay Digong ay spiritual warrior. Hindi mo siya kayang wasakan at durugin dahil naglalakbay siya sa Espiritu at katotohanan at ang Espiritu Santo ay nasa panig niya. Kaya kahit anong gawing paninira ng mga dilawan, kahit pa yung sina Maria Ressa ng Roman Catholic leaders na galit kay Tatay Digong, hindi nila kayang masira si Tatay Digong. Tapos itong mga dilawan, humihingi sila ng tulong sa ibang nasyon, sa ICC pati, sa ICC leaders, para kasuhan si Tatay Digong. Pero honestly, yung patungkol sa EJK, sinasabi nilang extrajudicial killing, tinakil ko rin dito sa aklat na to. At itong aklat na to ay kalat na nga sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga taong gustong magnais na magkaroon ng aklat na to, i-google nyo lang yung pangalan ng aklat na to, by Lerma Novalis Sarmiento, at makikita nyo kung saan kayo pwedeng maka-avail ng kopya ng aklat na to. At ang labanan dito sa ating mundo, honestly, ay Armageddon na. Obvious naman na si Sara Duterte ay pinagkakaisahan na ng mga nasa kampo ni Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos kasi traidor yan eh. Ito yung gusto kong ibahagi sa inyo na magpapatotoo na ang totoong nag-iisa lang advocate na tutulungan ka ay mismo ang Espiritu Santo rin na nananahan sa katawan mo. Kapag sa Espiritu Santo ka humingi ng tulong, i-guide ka niya. Yung mga tao na mga anghel ng Diyos dito sa lupa, susuportahan ka niyan. Papanig sila sa'yo dahil alam ng mga tao na yon na naglalakbay ka sa Espiritu at katotohanan, so ipaglalaban ka nila. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan, ay ang siyang ring Diyos ng hustisya at ng katarungan. Honestly, ang si Bongbong Marcos, kung hindi yan duwag, sana yung magpa-drug test ka, hindi mo yan uurungan. Dapat ikaw pa mismo magpursige, okay, tayong lahat magpa-drug test tayo. Pero alam ko na ang puso mo, Bongbong Marcos, at alam ng Espiritu Santo na may tinatago ka. Pero hindi mo pwedeng itago yun sa Espiritu Santo dahil alam ng Espiritu Santo kung anong nilolob ng puso mo dahil ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. So ang Holy Spirit, kahit paanong tanggi mo sa mga tao, alam ng Espiritu Santo kung ano ang itinatago mo at kung ano ang niloloob ng puso mo. Si Sara Duterte, honestly, kung nakinig lang yan sa tatay niya at mas sumuporta yan sa kanyang ama, naniwala siya na dapat lang siyang lumabang presidente at hindi niya sinalugat ang kanyang ama, si Tatay Digong, wala sana siya sa posisyon niya ngayon. Ang kaso, nalinlang siya ni Bongbong Marcos at ni Romualdez. Ngayon, totoo naman sa buhay ng tao, kung hindi ka magkakamali, hindi ka matututo. Ngayon, gising na si Sara Duterte na tinatraidor siya ni Bongbong Marcos. Honestly, yung kaluluwa ni Bongbong Marcos, kaluluwa ng mga congresswoman o congressman dyan sa kongreso, mga ulupong lahat sila na nasa panig ng demonyong si Satanas, na sinusuportahan ng mga Amerikano, na nasa panig ni Juan Ponce Enrile, kasi si Enrile kasi ang kinuhang advisor ni Bongbong Marcos
na siyang Judas na nagtraidor sa kanyang ama. Well, honestly, maalam talaga ang Diyos. Kasi kung buhay pa si Fidel Valdez Ramos, lalong magiging kawawa si Tatay Digong. Kasi alam ko na si Tatay Digong, pinalibing niya si dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, nang gagalaiti sa galit itong si Fidel Valdez Ramos. Which is maalam talaga ang Diyos. Kaya thankful na wala na si Fidel Valdez Ramos at nandun na sa impyerno ang kanyang kaluluwa dahil hindi naman siya nagrepent. Hindi siya nagsisit, hindi naman siya nagbalik loob sa Espiritu Santo hanggang sa namatay siya. Ang puso niya ay nabalot na ng pride, ng kataasan, ng kayabangan, at pagkasakim. Tayong mga tao, wala tayong mabibitbit kapag umalis na tayo dito sa mundo. Pag binawi na ng Espiritu Santo ang ating kaluluwa, yung posisyon natin dito, kung anong title mo, yung bahay, sasakyan, kung anumang karangyaan meron ka dito sa mundo, hindi mo yan mabibitbit sa kabilang buhay. Dalang pwede lang nating bitbitin ay ang ating kaluluwa. Dalang ating kaluluwa ang babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. Ay kung dito sa lupa, hindi mo kinikilala ang Espiritu Santo na nasa iyong katawan, yung Diyos na lumalang sa iyo na parati mong kasama na nagbibigay ng buhay sa iyo, kapag humarap ka na sa paghuhukom, hindi ka rin kikilalanin ng Espiritu Santo. Itatakwil ng Espiritu Santo na ikaw ay anak niya dahil hindi mo siya inibig sa puso mo na siyang iyong amang espiritual at Diyos na lumalang sa iyo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. At narito rin ang Panginoon sa ating mundo. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang Diyos Ama na lumalang kay Jesus sa sinapupunan ni Birheng Maria. At si Jesus ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang naging misyon ni Jesus ay maglingkod sa kanyang Ama. Hindi niya itinaasa si Maria ay ina ng Diyos dahil si Maria ay tao lang. Si Maria hindi nakahihigit sa Espiritu Santo na siyang Diyos na nagsugo kay Jesus na parating kasama ni Jesus. Kaya si Jesus nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Dalang misyon ni Jesus, hulihin ang bawat kaluluwa na magsisi ang tao at magbalik loob sa Espiritu Santo na tanging ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang dapat nating kilalanin na ating Diyos at Amang Espiritual para malupig yung kasalanan. Dalang kasalanan ay kamatayan. At kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo, hindi ka mananalo. Dahil kakalabanin mo yung Diyos na lumalang sa'yo. Hanip ka lang. Titirisin ka lang ng Espiritu Santo. Wala kang value kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na lumalang sa'yo. Kaya yung sina Bongbong Marcos, yung sina Franz Castro, sina Escudero, Ping Lacson, kung sino-sino pang mga ipokrito na mga leader, suriin niyo ang bawat kaluluwa niyo. Malinis nga ba ang budhi niyo? Ano ba ang misyon niyo? Ano ba ang layunin niyo? Magsilbi ba sa Panginoon para pangalagaan ang kaluluwa ng bawat kaluluwa? O gusto lang niyo mamuno dyan sa posisyon niyo para maghari-harian, alipinin ng mga tao at manipulahin ninyo? Pero itong tatandaan niyo, Bongbong Marcos, yung sina Romualdez, sina Franz Castro, lahat ng mga inutil ng Dilawan, nasa parte ng Dilawan, na humihingi ng tulong sa ICC. Suriin nyo ang mga budhi nyo. Malinis ba kayo? Paano kapag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa nyo? Handa ba kayo? Nakasisiguro ba kayo na pinatawad kayo ng Espiritu Santo at nakasisiguro ba kayo na kikilalanin kayo ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Jesus sa Espiritu? Kung hindi kayo naglakbay sa Espiritu at katotohanan dahil makaganid kayo sa posisyon, ayaw nyo nang umalis sa posisyon, kaya yung si Sara Duterte pinagkakaisahan nyo na i-impeach. Pero ito lang ang gusto kong ibahagi sa mga tao sa ating bansa, na ang dapat nyong i-impeach ay si Bongbong Marcos.
Kailangan yung patalsikin si Bongbong at muli yung ibalik si Tatay Digong. Kasi Tatay Digong ay may mission pa na dapat pa niyang tapusin. Layunin ni Tatay Digong na ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Ang ICC leaders, Roman Catholic leaders, mga antikristo ang mga yan. Hindi sila mga sugo ng Diyos. Hindi sila ang maghuhukom, kundi ang Espiritu Santo lang nananahan sa ating katawan. Yun ang dapat yung katakutan. Hindi ang ICC leaders, hindi ang Roman Catholic leaders. Dahil ang mga yan tao rin lang. Ang may hawak ng buhay nila ay ang Espiritu Santo rin. At alam ng Espiritu Santo na itong mga leaders na to, mga kampo ng kadiliman, ang human rights sa atin, mga kampon din ng kadiliman. Wala silang pagmahal sa Diyos, sa Espiritu Santo, kasi mas minamahal nila ang sarili nila at ang posisyon nila at yung makapagnakaw sila sa kaban ng yaman sa ating bansa. Ang Espiritu Santo ay ang siyang espiritu ng katotohanan, espiritu ng liwanag, at ang espiritu ng buhay ay ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Siya ang umiiral dito sa mundo kung kaya tayo ay nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Honestly, narito ang Panginoon. Ang Espiritu Santo ay narito sa ating mundo. Yung totoong ama ni Jesus, ang amang espiritual na nagsugo kay Jesus, ay ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus, na siya ring iisang espiritu na nananahan sa katawan ko at sa katawan ng buong sangkatauhan. Kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Ang mission ko ay sumunod sa yapak na Jesus na magpahayag ng katotohanan para itaas ang pangalan ng Espiritu Santo na siya lang nag-iisang amang espiritual at Diyos na lumalang sa ating mga tao, na siyang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. At kapag ang tao ay hindi nagsisi at hindi nagbalik loob sa Espiritu Santo, sa oras na lumisan na sila dito sa mundo, ang kanilang kaluluwa ay walang puwang sa langit. Ang kanilang kaluluwa ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit dahil hindi din sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya, na anak ng Espiritu Santo. Kundi yun lang naglalakbay sa Espiritu at katotohanan na naging kaisa ni Jesus, na may pag-ibig sa Espiritu. Pag inibig mo ang Espiritu, inibig mo ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Pero kapag ang dila mo ay sa sinungaling, si Satanas yan. Honestly, takot si Satanas na malaman ng tao ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan ng bawat tao ay ang Diyos na umiiral na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Dahil sa oras na malaman ng tao ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, maraming tao ang mas papanig sa Espiritu Santo, matatapos yung kataasan at kayabangan ni Satanas. Madudurog si Satanas. So itong mga Judas na mga kongresista na nandyan sa kongreso, mga ulupong kayong lahat. At bilang na yung mga araw nyo. Hindi nyo kayang linlangin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na lumalang sa inyo, na may pag-aari ng buhay nyo. Kailangan nang lupigin ang mga leaders dyan sa Kongreso, patalsikin nyo. Si Bongbong Marcos, kailangan nyo siyang i-impeach, patalsikin nyo. At kailangan nyong ibalik si Tatay Digong sa posisyon dahil yan ang kagustuhan ng Espiritu Santo. Ako, tagapagsalita lang ng Espiritu Santo na magpahayag ng katotohanan. At ang sino mang hindi kumikilala sa Espiritu Santo na siyang Diyos na lumalang sa sarili nila, talagang-talaga sinasabi ko sa inyo. Kapag kinalaban nyo ang Espiritu Santo, itinakwil nyo ang Espiritu Santo, wala kayong pagkapanalo. Dudurugin ng Espiritu Santo ang sarili nyo, ang kaluluwa nyo, at itatapon ng Espiritu Santo sa impyerno. Dahil yung mga kaluluwang suwail na nagmamataas, nagmamayabang at kumakalaban sa Espiritu Santo na silang mga nasa panig ni Satanas na demonyo na nagmamayabang,
itinatapon ng Espiritu Santo yun sa impyerno. Dahil mga Judas sila, traidor, at wala silang gagawing kabutihan para sa kapwa nila, kundi maghasik ng kahirapan at ng kadiliman. Honestly, si Sara Duterte, kung hindi mo sinalungat talaga ang iyong ama, wala ka sa posisyon mo ngayon. Hindi ka sana pinagkakaisahan, hindi ka sana dinudukdok, napababa. Kung nakinig ka sa iyong ama, sana maayos ang ating bansa, tuloy-tuloy yung pagbabago, yung mga nasimulan ni Tatay Digong, sana marami nang nagawa. Kaso, mas inuna mong iduluhin ang tao na hindi naman siyang totoong gumabay sa iyo sa paglaki mo. Nawalan ka ng respeto sa iyong ama, at sa banal na kasulatan, totoo naman yung sinabi ng Panginoon na ang mga anak na suwail ay hindi pinagpapala ng Diyos. Kaya yan ang napala mo ngayon, Sara Duterte, dahil sinalungat mo ang iyong ama. Pero hindi pa huli ang lahat dahil alam mo na ang katotohanan na ang iyong sinuportahan ay traidor at Judas. At siya yung nanghihila sa iyong pababa para wasakin ang iyong pangalan. Ngayon, bilang Vice Presidente, you have the power as well na hikayatin mo yung mga tao na magsama-sama with the power of the Holy Spirit, dahil bawat tao, bawat katawan ng tao, templo yan ng Espiritu Santo. Ang Holy Spirit ang magagathered sa bawat tao na magkaisa para patalsikin si Bongbong Marcos. At ang katotohanan, ang naglagay din at nagluklok kay Bongbong Marcos sa kanyang posisyon ay ang mga tao. Ang mga tao, kapag nagsama-sama at pinatalsik si Bongbong Marcos, walang magagawa si Bongbong Marcos kasi mag-isa lang siya. Kahit samahan pa siya ni Romualdez, ni Franz Castro, ni Chis Escudero, ni Ping Lacson, ng kapatid niya na si Aimee, wala kayong magagawa. Yang sina Bongbong Marcos, wala kayong magagawa dahil iilan lang kayo. Taong bayan ang kinakalaban nyo. So kapag ang nagbigay ng lakas ay ang Espiritu Santo, walang sino man makakabuwag. Kaya sinabi ni Jesus, there is power once the Holy Spirit comes upon you. Dahil ang kakalabanin ng mga taong kumakalaban sa iyo, kay Tatay Digong, honestly, yung mga kumakalaban sa iyo, ang mismong Espiritu Santo na nananahan sa katawan mo. Kasi Tatay Digong, hindi mo yan matatakot mamatay dito sa mundo. Alam ni Tatay Digong na ang buhay niya dito sa mundo ay pansamantala lang. Traveler lang siya dito. Tayong lahat, traveler lang dito sa mundo. Ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega. Ang mga Roman Catholic leaders, yung sina Villegas, Antonio Tagle, Luis Tagle, hindi yan mga banal. Mga ulupong ang mga yan. Mga salot na pagsunod noong sina Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko sa atin. Mga kampon sila ng kadiliman. Hindi sila mga banal na nakahihigit kanino man. Dahil ang Espiritu Santo lang nananahan sa katawan ni Jesus, nananahan sa ating katawan ang totoong nag-iisang banal na Ama. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Honestly, yung Papa ng Romano Katoliko si Francesco. Yan si Francis. Yan na yung pinakahuling Papa. Dahil mahahayag sa buong mundo ng Espiritu Santo lang nananahan sa ating katawan ang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na lumalang sa ating mga tao na nagbibigay ng buhay sa atin. Na siyang may pag-aari ng ating buhay ay ang Alpha at Omega. At ang Papa ng Romano Katoliko ay isang antikristo, demonyo, na nasa panig ni Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Na iniidolo ng Papa ng Romano Katoliko na siyang tawaging Holy Father dito sa lupa. At inihikayat ng Papa ng Romano Katoliko na sumamba ang mga tao sa mga rebulto, santo-santuan at Diyos-Diyosan at magdasal ng rosaryo. Ang Papa ng Romano Katoliko, hindi kayo niyan hihikayatin na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama
at kilalanin nyo sa puso nyo ng Espiritu Santo na nasa inyong katawan ay ang Diyos na umiiral na lumalang sa inyo na nagbibigay ng buhay sa sarili nyo. Dahil gusto ng Papa ng Romano Katoliko na siya ang inyong iduluhin at tawagin yung Holy Father. Pero yung Papa ng Romano Katoliko, tao lang yan. Hindi siya nakahihigit sa atin. Honestly, pag namatay ang Papa ng Romano Katoliko, yung mga pare ng Romano Katoliko, pag namatay kayo, walang puwang ang kaluluwa nyo sa langit. Dahil hindi nyo itinuro ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na dapat kilalanin, sambahin, papurihan at ibigin ng higit sa lahat. Hindi yung mga sarili yung mga ulupong. Kaya kayong mga pare, Luis Tagle, yung si Villegas, lahat ng mga pare, talaga sinasabi ko sa inyo, templo rin ng Espiritu Santo ang inyong katawan. At ang lumalang sa inyong sarili ang Espiritu Santo. At ang may hawak ng buhay niyo ang Espiritu Santo ay ang Diyos na hindi nyo kayang linlangin. Dahil ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng inyong buhay. Hubarin nyo ang inyong mga abito dahil mga ulupong kayo. At yung simbahan ng Romano Katoliko, honestly, hindi nyo na dapat yung pinapanatili pa sa ating bansa. Para matapos na yung kawalang hiyaan ng mga Espanyol, dahil yan namang relihiyon ng Romano Katoliko, kulto yan ng mga Espanyol na dinala ni Ferdinand Magellan. At walang idinulot na kabutihan ang kulto ng mga Espanyol ng relihiyon ng Romano Katoliko sa ating bansa, kundi paghihirap, paninikil sa kalayaan at kapayapaan. At ang Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng buhay sa atin, nagbibigay ng buhay sa akin, ang siyang tumawag sa akin para hikayatin ng bawat tao na tanging ang Espiritu Santo lang nananahan sa inyong katawan, sa ating katawan, ang dapat nating kilalaning ating amang espiritual at Diyos. Hindi ang mga pare na silang mga impostor, mga bulaang propeta, mga hudas, mga kampo ng kadiliman na nasa panig ni Satanas, na silang nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Tanging ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na lumalang sa tao na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan ang dapat lang nating sambahin. Sinabi ni Jesus na sa huling panahon magkakaroon nga daw ng gera ang bawat nasyon, magkakaroon ng mga kalamidad, ng mga lindol, ng taggutom kung saan mang panig ng mundo. Pero sinabi ni Jesus na huwag mabahala sapagkat ito'y pasimula pa lang ng paghihirap. Hindi pa ito yung katapusan. Sinabi ni Jesus na mahahayag muna ang mabuting balita, yung ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo at yun na ang katapusan. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na lumalang sa tao, sa lalaki at babae, ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kung kaya tayo nabubuhay at umiira dito sa mundo. Ang siyang dapat lang sambahin nating mga tao na siyang nananahan sa ating katawan. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Ang ating katawan ay ang totoong tahanan ng Espiritu ng Diyos na pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa hanggat tayo naglalakbay dito sa mundo. Ay sagradong tahanan ng Diyos at dapat nating sambahin ang Diyos sa ating katawan, hindi doon sa mga gusali ng kung ano-anong relihiyon na nagkalat dito sa mundo. Walang relihiyon dito sa mundo na makakapagligtas sa ating kaluluwa, kundi ang kilalanin lang natin sa ating puso, isipan na ang ating kaluluwa ay anak ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. At ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ay ang siyang amang espiritual ng ating kaluluwa na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Then, the end. Dahil maraming mga tao, ang masusumpungan nila ang katotohanan ng Espiritu Santo ang may hawak ng kanilang buhay. Kailangan nyo nang durugin, wasakin ang mga leader dyan sa Kongreso na silang mga ulupong, mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas, at yang si Bongbong Marcos, kailangan siya yung inyong i-impeach na patalsikin nyo sa kanyang posisyon. Si Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma
na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to. At para patotoo, ipakikita ko sa inyo yung pangalan ni Tatay Digong. Na siya ay isa sa spiritual warrior na inilahad ko dito sa aklat na to. Pangalan ni Tatay Digong, President Rodrigo Duterte. Tatay Digong is a hero in this book. Maging si dating late President Ferdinand Marcos. Si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos ang malaking dalawang Judas, traidor, malaking ahas, na silang mga korap at magnanakaw na nasa gobyerno na nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos na sumuporta sa mga Roman Catholic leaders at American leaders para pagkaisahan na patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos sa kanyang pagkapangulo. At pagkatapos na mapatalsik si dating late President Ferdinand Marcos sa pagkapangulo, pumalit si Cory Aquino na isang impacta na walang alam kundi puppet lang naman siya ni Juan Ponce Enrile at ni Fidel Valdez Ramos na nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos at maging ng mga Roman Catholic leaders at American leaders, kaya lalong namuhay sa kadiliman ng ating bansa. Dahil yung ating Pangulo na impacta, na yung naging Pangulo na si Cory Aquino, ay walang alam sa pamumuno. Ang puso ni Cory Aquino ay puno ng galit, puno ng paghihiganti, dahil si Cory Aquino ay, ang puso niya ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!